Maayong adlaw, mayara kami nga interesante nga itanyag para gid sa imo. Oo ikaw, isugid namon sa imo ang mga sekreto sang palaabuton. Halin alas 7:30 sang gabi, maglulupod kita sa isa ka oras sang aktibo, praktikal kag tumalagsahon nga mga presentasyon nga magabag-o gid sang inyo pagdamod sa palaabuton. Indi gid ini pagpalampasa. Gusto gid sang Ginoo nga ipahibalo sa aton ang aton palaabuton. Sa pagkamatuod, wala gid nagahimo ang Ginoo sang bisan ano nga tikang nga wala ginapahibalo sa aton ang nagakadapat naton hibalo. Mayong gabi sa aton mga kauturan kag mga kaabiyanan, yari naman kita liwat sa aton pagtuon sa aton nga health lecture. Healthy lifestyle, longer life. Antes ako kadto sa aton nga topic sa sini nga gabi, mayara ako i-introduce sa inyo nga mga libro nga kung sa diin ini makabuligid sa aton pagatun-an sa subong nga gabi. So diri ginatudloan kita sang 8 Secrets to Healthy Living. No, ini siya aton ma-avail nga mga libro sa aton nga publishing house diri sa aton nga office sa West Visayan Conference. Kag may-ari man kita sang mga libro kaangay sang Healthy Choices. Health by choice, not by chance. So, ang aton gali kuno nga ikaayong lawas aton ini pagpili kag hindi by chance, no? So kinahanglan naton mag-avail sa sini nga mga libro para kita man ang may healthy lifestyle and longer life. So sa aton nga topic sa sini nga gabi, ginatiguluhan siya nutrition. Ano bala ang nutrition? According kay Dr. George Mann sang Vanderbilt University kag ni Dr. Frederick Stare sang Harvard School of Public Health, sa ila kuno nga opinion, nutrition is the most important single environmental factor affecting health. So ano gali kuno? Ang nutrition amo ang pinaka-importante nga factor nga naga-affect sang aton ikaayong lawas. Hindi lang siya isa ang nutrition kundi pinaka-importante nga factor nga nag-affect sa atong ikaayong lawas. Kag nakahibalo ka mo bala nga ang death or ang kamatayon relevant siya or equivalent siya sa eat. No, kay kung kwaon mo ang letter D sa puno kag ang letter H sa punta, ang mabili na lang word nga eat. So ang aton gali nga ginakaon makadulong sa aton nga kamatayon. So choose what you eat. Kaya ang nahambal diri gani sa Healthy Choices nga libro, Health by Choice, Not by Chance. Oh, lantawan nyo na ba lang ang aton nga picture dira, no? Inyo makita nga may mga obese, no? Hindi yan na masira ang iya nga butones ng iya nga dilargo. And according to Ecclesiastes 10:17, nagasiling siya, "Thy princes eat in due season for strength and not for drunkenness." So from sad to glad. Ano bala ang sad? Ginakahulugan siya nga standard American diet. Ang glad naman niya, ano naman yung meaning ng glad? God's life activating diet. So ano ini bala ang standard American diet? High in fat, low in fiber, high in protein, and low in nutrients. Nan amo ina siya ang sad diet kay man. Taas siya sa fat, pero gamay naman siya sa fiber. Taas siya sa protein, pero nubo naman ang iya nga nutrients na ginahatag sa aton. Ano bala ang mga masakit, no, nga associate sa low fiber diet, no? Ara ang makita naton constipation, appendicitis, diverticular disease, hiatal hernia,
varicose veins, hemorrhoids, bowel cancer, colon polyps, heart disease, strokes, diabetes, and gallbladder diseases. Nga naga gina-associate ini nga mga masakit sa low fiber diet. Kay kung inyo maobserbahan, ang constipation, no, hindi kita makapamuhin sang maayo, kay ti wala sang mga fibrous nga ginakaon kita nga makasilhig sang aton nga ginakaon dira, no? And ano pagid, ang fiber kuno nagabulig siya sa pag-away sang diabetes. So kung kita gali taas ang aton blood sugar, hindi lang nagakinahanglan naton sang exercise, kundi nagakinahanglan man naton sang mga high fiber diet. So, let us eat a high fiber diet. Ano ba lang mga good sources of fiber? Ang whole grains, good sources ng fiber. Mga prutas, vegetables, and legumes. So, sa atong dira nga slides, no, makita naton ang mga common sources of fiber kag ang ilang nga mga servings, kung pila ka-serving ang makuha naton sa whole wheat bread, sa ang ginahambal diri whole wheat bread, hindi nga white bread, no? Dira naman naton makita ang kung pila ka servings ang makuha naton sa popcorn, sa oatmeal, sa cauliflower, sa broccoli, sa mga peas, no, lentils, and beans. No? Aton makita sa mga fruits kung pila ka fiber in one serving, pila ang aton makuha nga fiber. Sa apple, sa orange nga fresh, sa blackberries nga raw, hindi ang process, no, ang pears kag ang raspberries. Adra man nato makita ang iya sang eggs, meat, milk, cheese, no? Wala gali sang fiber ang eggs, milk, meat, and cheese. So kinahanglan naton mag-eat sang ano to gani kagina, kinahanglan naton magkaon sang whole grains, fruit, vegetables, and legumes. Kay amo ini ang mga good sources of fiber. Next. So kinahanglan naton mag-reduce sang fat intake kag high fiber diet. Cancers, tumors, and pulmonary disease are largely caused by meat eating. Oy, no? Kung kita gali may mga cancers, may mga tumors, pulmonary diseases, ini gali largely caused by meat eating, no? Dako gigali ang porsyento kung kita nagakaon sang meat nga makakuha kita sang sini nga mga masakit. So, ano naman niya ang God's life activating diet? Low in fat, high in fiber, low in protein, kag high in nutrients. So, amo ina iya ang GLAD diet. According sa Genesis 1:9, nagasiling siya, "Behold, I have given you every herb-bearing seed, which is upon the face of all the earth, and every tree." In Genesis 1:29, nagasiling siya, "Behold, I have given you every herb-bearing seed, which is upon the face of all the earth, and every tree in the which is the fruit of a tree yielding seed, to you it shall be for meat." And according to Genesis 3:18, nagasiling man siya, "Thou shalt eat the herb of the field." Genesis 1:29 and 3:18, nagasiling nga, ang atong gali kuno pagkakanon amo ang fruits, nuts, grains, and vegetables. Kinahanglan naton magpili isang plant-based diet. Eat a plant-based diet. Choose more plant foods, kay ini amo ang mga superior kind of diet. The only food categories not linked to any major diseases is fruits, nuts, grains, and vegetables. So aton pahinumdumon nga the only food category, no, nga wala na link sa mga major diseases amo ang fruits, nuts, grains, and vegetables.
So, ang ideal basic for diet plan, ara ang mga fruits, nuts, vegetables, and whole grains. Okay. Try to make breakfast the heaviest meal and supper the lightest. So, ang advice man sa aton nga, i-try gid naton, hindi lang naton pag i-try, kundi himuon gid naton nga ang breakfast amo ang pinaka-heaviest meal kag ang supper amo ang pinaka-lightest. Kay kung kaisa suli ang nagakatabo, no? Ang supper amo ang heaviest kag ang breakfast amo ang lightest. Kay kung kisa akong aga dali-dali na kita, so makaon na lang kita sang gamay-gamay. So hindi gali amo sina ang breakfast gali amo gid ang kinahanglan nga damo ang aton kaon kag kun gabi gamay na lang. So, to sum up our discussion, ang aton nga pagtuon sa sini nga gabi, ang nutrition, natural vegetarian diet is the only diet not linked to major diseases. Aton inapainomdomon nga ang natural vegetarian diet is the only diet not linked to major diseases. Diabetes is a nutritional disease. And refined sugars raise blood sugar too quickly. And let us avoid animal products, avoid sugar and refined foods, and avoid all chemical additives and preservatives. Sa liwat, healthy lifestyle, longer life. What gift have I, dear Lord, to give thee? What shall I set before thy throne? Thou art the giver of every treasure. I can but offer thee thine own. Take thou my song, and I will praise thee. Teach me to sing for thy delight. Let every echo tell of thy glory. Take thou my song is thine. Take thou my heart, oh how I love thee. For thou art just, thou art kind. Let my devotion bear witness of thee. Take thou my heart is thine. Take thou my soul, for thou hast bought me with countless tears, with love divine. My debt is purchased by thy tender mercy. Take thou my soul is thine. All that I am, I freely offer, withholding nothing that is mine. I place my heart, my song, my soul upon the altar. Oh Savior, take my all is thine. Oh Savior, take
my all is thine. Maayong gabi sa tanan nga mga kauturan diri sa Secrets of the Future nga ginsugdan sa aton mga pinalangga nga mga directors and pastors. Yari kita sa isa ka pinasay nga tema nga ginatiguluhan steps to spiritual freedom. Sa mga nagligad nga mga gabihon inyo nabatian ang mga bilidhon nga mga pulong sa aton nga mga speakers kag subong magatuon kita sa mga tikhang pagkadto sa espirituhanon nga kahilwayan. Aton nahibaluan mga kauturan nga ang kalibutan, half of the countries sa bilog nga kalibutan may ara sila, may nakaangkon sila sa kahilwayan. But the rest, sining mga countries, suno sa mga news, amo nga nagasuffer sila, nga wala gid sila sa kahilwayan. Like, for example, sa kay Douglas Wood, ang iyang title sa iyang sinulatan, I Want to Be Free. No? Dito siya sa Iraq, isa siya ka-engineer, samtang siya nagatrabaho dito, ginkidnap siya sa mga rebelde nga mga Iraqis. Mga 47 siya kaadlaw nga siya torture, ginpasakitan, kung ano lang nga klase nga pagsilot sa iya sa isa ka lugar, pakato sa isa ka lugar. Daw madulaan na siya sa paglaom. Apang siling niya sa iya kagalingon, maningwa siya nga siya sa gihapon makapabilin nga buhi. Tob-tob isa sinakation, may nabatian siya nga lupok, kag madamo nga palupok. Kag siling niya, posible nga muna ini ang akon nga paglaom nga sa din mataghan ako sang kahilwayan. Gani mga kauturan, nahilway siya. No? Do you feel sometimes nga ikaw daw nahimo ka nga captive sa imo nga guilt? Siguro captive ka sa imo nga pagka-diskuryo, sa imo nga addiction, kag sa iban pag-abusar, no? Self-centeredness, o kun nubo ang imong ginatawag self-esteem. No? Damo sa aton kalibutan nga na dulaan sa kahilwayan tungod sa mga butang nga hindi nila maintindihan. Apang sa karon nga kagabihon, tun-an aton ang mga tikhang para sa ginatawag kahilwayan. Who is the source of true spiritual wisdom? No, sinobla ang source ini. Kahibalo kita sa siling sang John 8:36. Therefore, if the Son makes you free, you shall be free indeed. No? Ang Dios lang gid, o kon si Jesus lang gid ang makahatag sa aton sang source sang ginatawag spiritual freedom. Ini naton makuha sa iban ina nga mga butang kundi ara lang sa balaan nga kasulatan nga ginmensionar nahanungod sa kay Ginoong Hesukristo. Ang may pamangkot posible nga sino gid tuga bala sa bugos nga universo, no? Kay may mga panghuna-una nga ang kalibutan kuno nag-evolve lang. Nag-evolve ang kalibutan hasta nga later on nahimo siya na butangan siya sa mga kahoy, nabutangan siya sa mga kasabatan, later on may mga tao, kag may mga butang nga yara sa sini. Pero nakibalo kita mga kauturan kung aton basahon sa Henesis 1:1 nga sa ginsuguran, gintuga ginsang Dios ang langit kag ang duta. No? So, ang pulong sa Dios sa sini nga teksto, no? Nga ginatawag siya sa Hebrew Elohim, nga amon siya plural form, nga nagarefer siya sa sa Dios nga Amay, Dios nga Anak,
kag sa Holy Spirit, no? Kag paano naton ini ma-explikar nga masiling nga iban nga ti may Dios nga amay ka, may Dios nga anak ka, may Dios nga Espiritu Santo, sa aton pa tatlo ang imo nga Dios. No, ari, for example, ining apple, no? Ining mansanas. May ara sa tatlo ka bahin. Dapil, no? Ang iyang panit, no? Ang iya unod, kag ang iya nga kur, no? Ang kita mo ng kurgid, no? Inang may ara nga kabahin sang iyagid nga ginakapta, no? Amo na siya, no? They are all apples, no? Isa lang siya, no? That's why parehas man ang Godhead has three persons, no? May ara sila tatlo ka rules, but there are only one God, mga kautoran. So amo man na siya, no? Sa siningation nga amo ang Dios nga nag-rule sa bugos nga universo, nga naghatag sa aton sa kabuhi, no? Isa lang ka Dios, mga kauturan, no? Okay. Ang pagpanuga nagpakita sa aton kung daw ano ka importante ang Dios sa aton nga kabuhi. So ano matabo sang si Adan kag si Eva nagpakasala, no? Nakaibalog kita nga sang si Eva kag si Adan didto sa Garden sang Eden, kag samtang sila nagatulog, si Eva nagbata kag naglakat-lakat lang siya, no? Kag didto siya nakita sa sa kaway. Genesis 2:17 siling, but of the tree siling sa Ginoo nya indi kagid magkaon sang kahoy sang sang inangyara sa tunga-tunga bala, sa tunga-tunga. Ina siya nga kahoy sa gitawag the tree of the knowledge of the good and evil, you shall not eat hindi ka magkaon sini, for in the day kun sa tion nga magakaon kasi na you will surely die. Abi mo diri ang una-una nga doktrina sa sining bahin gin-introduce ang yawa, no? Ang doktrina nga nagasilig the immortality of the soul. Apang mga utod hindi kita maglisad madiretso kita, no? Ano bala ang natabo sang si Adan kag si Eva nakasala? Ano natabo? Siling sang Roma 6:23, for the wages of sin is death. Siling sang yawa sa kay Eva, hindi ka mapatay nga totoo, no? Ang statement sa hindi ka mapatay nga totoo, amo na siya ang doktrina sa gitwag the immortality of the soul. Nya hindi mapatay kita mo subong kung napatay ang tao, siling sa iban nga mga sekta. Nya waay na siya napatay dito na siya nagpalangit kung siya makasasala, no? Kung nadumduman mo si Chris Aquino, naghambal nga bawa na wala na si mami ato nagkit-anay na sila ni daddy dito sa langit, no? Ato na sila kuno sa langit, no? Pero mga kauturan, amuning kamaturan, for the wages of sin is death, kamatayon gid. Kamatayon, no? So, kung ang Dios wala nag-respond, then that would have been the end of life of this planet, no? Abi kun wala ang Ginoo naghimo sa iban mga programa sadto, after they sin kag nakalamatay sila ng Adan, tani wala sing kabuhi. Useless ang aton nga pagkabuhi sa sini nga kalibutan. What is the first major? Ano gid ang una nga propesiya sa balaan nga kasulatan, no? Makita sa Genesis kapitulo 3 verse 15, and I will put enmity, no? Kaawayon between you and the woman. Sino ning you? Amo ni ang manog, amo ni ang yawa, kag ang babaye amo church. And between your seed and her seed, sa iyang mga binhi kag sa iyang binhi, he shall bruise his heel, pagatapakon mo ang iyang nga mga ulo, and you shall bruise his heel, mga kauturan. So amo ni ang una-una gid nga saad. That's why sa subong kontra gid sang tawo yang manog, kaya ako bisan ako mismo makakita ako gani sang manog, Sister Kat daw kulbaan gid ako kay nga man daw yawa itsura ya. So amo ni mga kauturan, kag ang ini nga prophecy, mga kauturan, na fulfill ini mga utod sa panahon sa 2,300 days prophecy nga ang mga katawhan sa gin persecute, no? So the gospel on the cross,
ang maayong balita dito sa cross sa Kalbaryo. Si Jesus nga sa diin siya ginlansang. Si Jesus nga sa diin ginlansang sa cross, huna-huna sang yawa nga na-defeat na ang Ginoo kay nalansang na ang si Jesus sa cross way sa kaybalo nga didto nga tion ang pagkalansang ni Jesus isa ka kadalagan sa mga anak sang Dios sa aton kay nga man may paglaom kita sa kabuhi nga way no wala sing katapusan no. Ano bala ang simbolo nga gingamit diri nga nagrepresentar kay Jesus kabilang ang aton katapusan nga sacrifice no. Sa John 1:29, samtang si John the Baptist nagkadto sa Jordan kang nagtugmaw sa iban pa nga mga disciples kang mga tumuluo atuman si Jesus dito no. Kag amo ining siling sang Biblia sa record no. The next day sa sunod nga adlaw si Juan nakita niya si Jesus nga nagapakara no sa iya kag nagsiling siya, behold yari karon the Lamb of God, ang karnero sang Dios nga nagkuha sang sala sang sa kalibutan. No? Siya lang ang the last lamb, sacrifice. Kag wala na nga amo ang makakuha sang tanan nga mga sala sa mga kataon. His grace is sufficient. Ang iya sacrificial offering is sufficient sa pagkuha tanan sang aton mga sang aton mga sala, mga utod. No? Okay, so, si Jesus nag-antos sa pinakataas nga level, ginpakahuyan, ginabusaran, no? Ginlansang sa krus, gindugsak, gindublaan. No? Kita gani, ay pakita gani, nakatilaw sini nga mga naantos ang Ginoo. Gamay lang nga istorya, pero daw maria kita. Apang mga kauturan, ang aton Ginoo nga antos para sa imo kag sa akon. No? Kahuluyan, siya ang ang nagluwas sa aton nga mga sala. No? So si Ginoong Hesus gidbala nagakabala ka sa imo kag sa akon, no? Nagakabala ka gid sa bala mga kauturan. Naunang Pedro 1:18 kag 19 nga nagasiling, knowing that you were not redeemed with the corruptible things like silver or gold, but with the precious blood of Christ, as a lamb without blemish and without spot. Imagine, no? Ikaw wala kaya ginluwas sa bulawan kag sa pilak, apang ginluwas ka sa dugo, no? Nga ginula sa krus sa Kalbaryo ni Ginoong Hesus. Mga kauturan, tama ka klaro sang sininga mga sa sininga mga didalan. No? Ang imo nga value is determined by the one who is willing to pay the price. No? Anong price? Isa dugo. In God's eyes, sa mata sang Diyos, mga kauturan, you are worth the same as His life. You have infinite value. Puwerte ang aton puwerte ang value nga ginhatag sang Diyos sa imo kag sa akon. Puwerte kadako sang value nga ginhatag niya. Amuin na ang aton dapat talupangdon sa sinigid nga kagabion, mga kaabianan ka mga kauturan. Now, si Jesus nagahigog magid kag nagatatap sa imo kag sa akon personally, no? He wants you to be his personal friend. Gusto gid siya manginabyan niya. So walay katubtuban, no? Ano ba lang aton nga mahimo sini? Ano ba lang aton nga respond sang paghigugma sa Ginoo sa aton, no? How does the blood of Christ cancel our sin? No? Paano ini ang iya nga dugo nga kanselar ang mga sala, no? Hebrews 2:9 nagasiling, but we see ato nakita si Jesus who was made a little lower than angels, pakatawo siya for the suffering, sa antos sa ginatawag kamatayon, koronahan sang himaya kag honor, that he by the grace of God might taste death for everyone. Just imagine kung ikaw isa ka amay, makasarang ka bala, makabatas ka bala nga imo ihatag ang imo anak agud mahimo nga sacrifice para sa makasasala nga tao nga hindi tani worth tagaan sing pagtubos apang ginhimo
ini sa Ginoo. That's how love, paghigugma, pagbatas, grasya nga ginhatag sa Ginoo sa imo kag sa akon mga kauturan, no? Now, pagkatapos kita nga nakasala, ginulahan sa dugo sa Ginoo, then we are forgiven, no? Kita patawad sa atong mga sala. If you truly forgive someone, then you are, no? Kung ikaw nagpatawad sa isa ka gurumigo nimo, ikaw man patawad, willing to suffer the consequences of the evil they have done to you without retaliation. Mabudlay ni, no? Budlay ni sa isa ka tawo. Jesus chose to suffer the full penalty of our sin in order to provide a way of escape, no? Amo ni siya mga kauturan ang ginhimo, no? Sang Ginoo, iya bayaran ang tanan pinaagi sa dugo, agud lang makaiskapar kita sa ginatawag walay katubtuban nga kamatayon, no? Walay katubtuban nga kamatayon. Paano? How important is it that Jesus made raised from the dead, no? Ano na ka-importante nga si Jesus na banhaw, no? Paano siya ka-importante? 1 Corinthians 15:17 nagasiling, and if Christ is not risen, kung wala na banhaw ang Ginoo, your faith is futile. Ang imo pagtuo wala si kasiguruhan, you are still in your sins, no? Tani makasasala ka pa, no? Galing mga kauturan, ang iya pagkabanhaw nangin reality sa aton, no? That's why siling sang 1 Corinthians, siling padara niya, the last enemy that God will destroy someday is death, no? Is death. Kag kita mga kauturan, jackpot kita tungod kay si Ginoong Hesus nabanhaw agud makataagom kita sang paglaom dira sa Ginoo. Okay? Only a living Savior, ang buhi lang nga Dios nga makahatag sa aton sang kahilwayan kag paglaom. Amo si sino? Si Ginoong Hesus, no? Ay siya, ara siya permi nagahakyaw sa iya makamot. My son, please come to me. Balik sa akon. Amo lang gid ni siya agud makaangkon kita sa freedom o kon kahilwayan dira sa Ginoo. Now, ano ang aton mahimo para makabenepisyo kita sang kabuhi kag kamatayon sang ni Jesus, no? Aton nahibaluan naman sa John 3:16, sa kay ang Dios naghigugmagid sa kalibutan sa bagay nga ginhatag na niya ang bugtong anak, kag ang bisan sino nga magatuo sa iya hindi mawala kundi may kabuhi nga walay katapusan. Amo lagi na aton ang pagtuo sa iya, makaangkon kita sa sang kabuhi nga wala sing katapusan. Bisan mamatay man kita, apang may paglaom kita sa kabuhi nga walay katapusan, no? Hindi daton ma-earn ang ginatawag kaluwasan. Wala kita wala kita ni sang rason nga mabato nina. Kay kita indigid supposed to be. We will never be good enough. We can only accept it through the believing in Him. Everlasting life is a free gift that God offers you today, mga kauturan, no? So tani wala gid kita hindi nato maangkon apang tungod kay ang kaluwasan is a free gift, everlasting life nga gina-offer sa Ginoo sa imo kag sa akon. Daw ano bala katahom ang ina nga balita, mga kaabyanan kag mga kauturan. Ano bala ang mga tikang agud kita makabaton sa ginatawag spiritual freedom, no? Ari una-una nga mga butang. First, aton i-admit sa Ginoo nga kita makasasala and we fall short of the glory of God. Makita ina sa Romans 3:23. Abi niyo mabudlay ni kung kisa nga mag-admit kita nga nakasala.
Admit nga bisan pa nga nakasala kita, hindi kita mag-admit, no? Damo sa mga kriminal nga bisan nadakpan pa sila, hindi sila mag-accept nga guilty sila. Pero ang Ginoo mga kauturon sa siningation, gusto nga para may ara kita nga spiritual freedom, i-admit lang naton nga kita makasasala. Kag napunan kita sa sang wala napunan kita sa sang madamo nga sala, kag ang paglaom tani sa Ginoo lang gid, no? Amo lang gid ang tani ang aton ang gusto sa Ginoo sa imo kag sa akon mga utod, no? So second, balik lang kita sa kay Christ. Come to Christ. Come to me sili sa Ginoo. Kamo nga ginabugatan kag ginakapuyan kay tagaan ko kamo sing pagpahuway, no? Abi nyo amo ni ang pinakanami nga mensahe para sa imo kag sa akon, no? Agod makabaton kita sa gituwag tikang para sa spiritual freedom kadto kay Kristo. Wa kita sing saligan sa sining kalibutan. Hindi kita kasalig sa aton ginikanan, hindi kita kasalig sa aton mga utod, sa aton mga parinti, sa mga politiko nga nagasaad nga maghatag sa aton sa trabaho o kung sakay sino pa gid. Sakay Ginoong Kristo lang kita mga utod magakari kay siya sa aton makahatag sa sang kapahuwayan. Kung ikaw magkakato kay Jesus mga kauturan, you simply say to Him that you recognize that you are a sinner. No? Amo simple lang. Kato kasi Lord, please, I am a sinner. Forgive me. I need your help. Why na ko sing iban nga dangpan Ginoo? I-acknowledge mo lang nga ikaw nakasala. Kag God is willing to help you mga kauturan. Bisan si Prophet Jeremiah nagahambal sa mga katawan, just acknowledge that you have sinned against the Lord. Imagine, maayo pa ang mga kapispisan, nakaibalo, mga kasapatan, nakaibalo sang tion, kung diin sila mag-migrate, kaibalo sila nga maabot ang init, ang ulan, maabot ang bagyo, ang linog. Basta niya, but my people does not know the commandments of the Lord. Why sila kaibalo? Amo na sila sa Ginoo, just acknowledge that you have sinned against the Lord, mga kauturan. So what are the steps to receiving spiritual freedom? Ikatatlo, believe, tuo lang. So they said, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your household. Amulan na siya, kasimple. Batunan lang siya. Batunan lang siya. Kag makabaton ka sa paglaom. Amo na siya ang makita sa Acts 16:31 mga kauturan, no? So, anong ikaapat? Submit to Christ, no? I-submit mo nga imo kagalingon ko. Therefore submit to God. James 4:7, kasimple lang, i-submit lang. Lord, ari ako, Lord. Lord, ari ako. Imo ako Ginoo. Wala na ako sing mahimo. Imo ako Ginoo. Akon nga asawa imo, ang akon makabataan imo, ang akon kaparintihan imo, ang tanan ko nga miyembro sang church imo. Lord, please. Yari kami nagasubmit sa imo, ikaw na bahala sa amon kabuhi. No? Abi niyo mga utod, madamo kita sa ambisyon sa kalibutan. But sometimes ining aton ginahandom daw hindi mag-abot sa aton, no? Abi niyo may testimony ko pero daw hindi ko nagoro i-relate, pero katahom gid sa Ginoo. Amo ni siya, kung isubmit mo lang ang Ginoo, ang imo kaugalingon sa Ginoo, ang Ginoo nga bahala sa imo. Kag ang tanan nga handom sa imo kabuhi, ihatag. Amen? No? Amo na katahom mga otod, no? So, if the richest man in the world will knock on your door, abi pinakamagranon nga tao, pamnuktok sa imong portahan. Kag magahatag siya sa $1 million. If you let him in, how long will it take to invite him into your home? Yeah, siguro pag magsiling siya, Toto, Inday, Sister Kat, Brother Kinit, ari ko masulod ako sa imo nga balay, kay tagaan ta ka sang milyon, siguro pakabati nimo guro, dali-dali ka guro kag abrihan ng pertahan, di ba? No? Amo ni bala mga kauturan ang aton himuon kung si Ginoong Jesucristo magapanuktok sang aton kabuhi, abrihan bala naton siya kag ipasulod sa aton kabuhi, ha? Okay? Ang ika-5, repent, paghinulsol and confess your sins. Ituad ang imong mga sala
sa Ginoo. If we confess our sins, siling sa 1 John 1:9, He is faithful, siya matutom nga siya matutom kag matarong siya nga magat patawad sa imong mga sala kag limpyo sa tanan naton nga mga ginatawag unrighteousness, ang pagka makasasala naton, ang damo naton nga kasalanan. Oo. Repent. Hinulsol lang. Ang problema kay di kita kabalo maghinulsol mga kauturan, no? So experience the new birth. So, experience nato nga kita nang bago. Therefore, if anyone in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. No? Nakatilaw kita blas ang ginatawag experience sang bag-o nga pagkinabuhi. No? The moment nga kita magabaton sa kay Ginoo Kristo, pinaagi sa baptism, oy, makabaton kita sa bag-o nga pagkabuhi sa kay Ginoong Kristo. Ang aton mga daan nga mga pamatasan wala na. No? Bisan pa nga kutso-kutso sa imo ay kagariak. Bisan pa pa nga criticism sa imo daw wala ka lang, no? Daw hindi ka kabati. Kay bag-o ka na sa kay sino? Kay Ginoong Kristo, mga aton. No? So, ang ikapito, accept Jesus as Lord of your life. As you therefore have received Christ, Jesus the Lord, so walk with Him, mga kauturan. No? Kita mo, kanamigid ko na aton batonon si Jesus sa aton kabuhi, Lord. Wala na gid ako sa iban nga updon, ikaw lang gid. Bisan diin ako magkatubag upod ako sa imo Ginoo. Like Enoch bala mga kauturan nga he walked how many years? 300 years. Nga upod-upod sang ni Enoch sa Ginoo. Daw hindi maghalina si Enoch sa Ginoo. Bisan nagatrabaho si Enoch, ang iya panghuna-una ang Ginoo. Bisan nagapamanday si Enoch, ang iya panghuna-una sa Ginoo. Bisan ara siya sa opisina, ang Ginoo, tanan-tanan nga mga butang nga ginahimo ni Enoch ang Ginoo. That's why i-accept naton siya sa aton nga sa aton nga kabuhi. No? Okay? Siling sa quotation, that thief ang makawat does not come except to steal, no? Ang makawat yati makari siya mga awat ginman siya kag magpamatay and to destroy. Apang nagsiling siya, I have come that they may have life. Nagkari siya, sinuningas siya, ang Ginoo ni siya, no? That they may have it more abundantly, no? Nagkari ang Ginoo, agud makabaton kita sang bugos manami abundant life, mga kauturan. 2, gusto nimo nga mag-enjoy sa atubangan sa Ginoo, no? So siling sa 1 John 5:13, these things I have written you, ining mga butang gagin sulat ko sa inyo, who believe in the name of Jesus, or the name of the Son of God, nga nagatuo sa anak sang Dios, that you may know that you have eternal life. Nga ikaw makahibalo, may ara ka ng kabuhi nga walay katapusan. Amo ning gusto ginaton, no? I believe ikaw nga nagapamati karon ko diin man. Ikaw subong nga sulok sa kalibutan. Kung diin ka man, kung dito ka man sa Mindanao, kung diri ka man sa Visayas, kung sa Luzon ka man, o kung dito ka man sa iban nga bahin sa kalibutan, aton tandaan ni mga uton nga saan nga amo ning ginsulat sa Ginoo. These things ini nga butang nga akon ginsulat sa inyo, sa aton nga nagatuo sa anak sang Dios. Nga ikaw makaibalo that you have, ikaw may arang kabuhi nga walay katapusan. And this is good news, mga kauturan, nga may ara kita kabuhi nga walay katapusan sa Ginoo, no? So what does God promise sa tong mga nagpili sa pagkabuhi sa Kristohanon nga kabuhi, no? Philippians 4:13 siling niya, I can do all things, mahimo ko ang tanan, pinaagi sa kay sino? Kay Ginoo Kristo nga nagado pabaskog sa akon, no? So sa ato pa mga kauturan,
Bisan ano pang imong himuon kung wala sang Ginoo, kung wala si Ginoong Kristo, everything is failure. Wala gid pulos, no? Kay siya lang ang pabaskog sa imo kag sa akon mga abyan kag mga kauturan. No? So ano ba gid ang saad sa Ginoo? Sadtong nagpili nga magakabuhi siya sa Kristohanon nga kabuhi. Ephesians 3:20 nagasiling, now to him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us, mga kauturan. So amo ni isa sa pinaka-nami man nga mga saad nga ginhatag dira sa Ginoo. There is no limit siling sa isa ka quotation. There is no limit to the power of God. Wala gid sang limidad sa gahom sa Ginoo. Bisan di ka pa naghalin, bisan na malaway pa ang imo ginhalinan, no matter what sins you are struggling with, bisan ano nga sala ang imo gina-struggle, ang Dios nagahigugma kag may gahom nga ihatag sa imo, gahom nga exceedingly abundantly above all that we ask or think o sa aton lagi na panguna-una, according sa gahom kag pagpanghikot sang balaan nga espiritu, mga kauturan, no? Katahom sang aton nga mensahe sa sini kagabihon, ano pagid? Ano pagid ang mga ginsaad sang Dios sadtong nagpili sa isa ka Kristohanon nga kabuhi? No to him who is able. Okay, medyo nagbalik kita diri kita, 3 points to remember. Tatlo ka mga punto sa aton dumduman. All human beings are sinners, and without Jesus, we are eternally lost. No? Wala gid, no? Tanan nga mga tao sa sining kalibutan makasasala. Kag kun waay si Ginoong Jesucristo, madula gid kita, mga kauturan. Amo na una-una nga puntos, no? So kun kita mga kabahin sa makasala, sino bala ang makabulig sa aton? Kundi si Ginoong Jesucristo lang, di ba? Okay, ikadua, you can be certain that you have eternal life. No, masiguro mo gid may ara ang kabuhi nga walay katapusan kun imo batonon si Jesus nga imo Dios kag imo manluluwas, no? Very certain, klaro gid, kun sa Cebuano pa tataw, maklaro, no? Masanag pa, sa sigas ang adlaw, mga kauturan, nga kun batunon naton si Ginoong Jesucristo subong mation kadya nga panahon, sa mga antike, siya mangin aton Dios kag manluluwas. Ikatatlo, God wants to empower you today, mga kauturan, to live a victorious and Christian life, mga kauturan, no? Gusto sa Ginoo nga kita sa sini nga adlaw magakabuhi nga madinalagon sa Kristohanon nga kabuhi, no? Ikaw bala nagasalig sining mga saad sa Ginoo, mga kauturan? Kung ikaw nagasalig, then come to Him today, mga utod, kay may ang Dios gid is very much willing to accept you, no? So sa relational question, what should you do if or when you feel you are not good enough to get to heaven, no? Ano ba lang himuon nimo nga daw alang-alang ka? Siguro ang sabat, mga kauturan, is just go to Jesus. Palapit sa Ginoo. Kag itong mga tikang nga aton napunan, mga 7 to 8 ka tikang, amo atong makadulong sa aton pakadto sa Ginoong Jesucristo. Ay kadua, ano bala ang kamatayon ni Jesus sa krus sa Kalbaryo nga nagahambal sa imo nahanungod sa Dios, no? How can you make the cross even more meaningful to you? Of course, mga kauturan, kung wala ang cross, kung wala ang kamatayon sa krus sa Kalbaryo, daw imposible nga makaambit ikaw
sang kabuhi nga lautusan. Let's embrace this good news mga kauturan, mga kaabyanan, nga ang kamatayon sa Ginoo amo ang aton dako nga pagpakamayo kag kaluwasan. And katapusan, ikatatlo, do you think the Christian life is hard? Of course, mabudlay gid man. Apang kun kita nagbaton sa kay Ginoong Kristo, ang tanan ini mano mangin mamagaan. Ano to masiling niya sa Mateo to, no? Come unto me, kari kamo sa akon, tanan kamo ginabudlayan, kag ginabugatan, kay papahuwayon ko kamo mga kauturan, no? No, so ang ano ikaapat? What would you say is the secret to living the Christian life, no? Ano ba lang imo mahambal, ha? Nga ikaw magakabuhi sa sining Kristohanon nga kabuhi. What can you do to increase your love for Jesus on a daily basis? Amo ining pamangkot mga kauturan nga makahatag sa katon sa kapiit sa aton nga paghigugma dira sa Ginoo kag magakabuhi kita Kristohanon sa iya tubangan, no? So sa siningation mga kauturan, siguro ang imong response, si Jesus naga-offer sa gitong free gift of salvation. Ara lang ito na, no? Gatanyag siya. Would you like to invite Jesus into your life today? Gusto mo ba imbitahon si Ginoong Kristo sa imo kabuhi sa mga adlaw? Ha? O kung i-renew nimo ang imong desisyon, kag ikaw maka-experience and be empowered of the Christian life, ang imong sabat kung ako sa imo, of course, is yes, mga kautar. Yes! Akon batunon si Ginoong Kristo sa imo kabuhi sa siningation. Ang Dios magapakamaayo sa aton sa siningation, kag ako maga-pray sa imo mga utod before ako magatapos siningaton nga pagtuon. O Dios, salamat sa mga tikhang sa kabuhi nga walay katapusan. Bisan pa Ginoo sa mga crisis nga amon ginatubang. Bisan pa nga kung kisa may nagahutik sa amon sa isa kadalunggan nga wala na ikaw sing kaluwasan. Apag o Dios, ikaw malaba sang buton nga amo ang nagauntay kag maghatag sa amon sang kaluwasan. Please, O God, palapit ka sa akon, palapit ka sa amon, kag sa amon mga kaabyanan sa siningation, kag alay-aya sila sa imo malaba nga bukton, kami Ginoo nagatuo nga kung kami lang magapadayon sa pag-alagad dira sa imo, then maangko namon ang kabuhi nga walay katapusan. I-bless gid ang amon mga pinalangga nga mga kauturan, mga kaabyanan, bisan pa ang nagapangduha-duha sa pagbaton sa imo nga bilang personal nga luwas. Amay upod ka sa ila sa siningation, kag magpanuktok ka sa ila nga tag sa katagipuson, kaagod kung ikaw o Dios magakabuhi sa ila kabuhi, o kung sa ila tagipuson makasulod ka sa ila, then amay sila magabaton dira sa imo bilang ila personal nga luwas. Salamat o Dios sa pagsabat mo sa amon pangmuyo, kag sa paggamit mo sa sining mga dinalan, kag sining mga presentation. In the precious name of Jesus, I pray. Amen.